Mula sa Barangay Laray Javier Leyte. Siya po ay 46 years old, isang barangay health worker. Good morning, Janeline Pedalino Mercado. Good morning po, Ma'am Chacha, Sir Ted. Good morning po sa inyo. Kayo daw po ay dating barangay health worker at kasambahay? Ako pa'y kasambahay dati, ngayon barangay health worker. Naks naman. Nanay, ilang taon na po kayo na barangay health worker? 1 year pa lang po. Ano po nangyari? Bakit po kayo umalis sa pangangamuhan, sa pagiging kasambahay? Ano po, nagbuntis kasi ako sa pangatlo kong anak. Tapos dire-diretso, dyan na po kayo nagtrabaho malapit po sa tahanan ninyo? Opo. Oo. Ito po bang amo ninyo dati, dyan din po sa Javier Leyte? Hindi po, taga Manila po sila. Doon po kami. Doon po ako nagtrabaho sa Manila. Gaano po kayo katagal dito? Saang lugar po sa Maynila? Sa San Juan, Green Hills po. Ilang taon din po kayo doon na nagtrabaho bago po kayo magdesisyon na umuwi na dyan? 8 years po, pero hindi po successive na 8 years na walang uli-uli. Parang uwi, balik, uwi, balik. Oo, uwi, balik. Ganun po ang nangyayari. Ito pong bunsong anak nyo ngayon na sinasabi nyong dahilan kung ba't kayo umuwi dyan. Ilang taon na po siya ngayon? At ilang taon din yung iba po nyong mga anak? Ay, 3 po yung anak ko. Yung panganay ko po, 28 years old. Okay. Yung pangalawa ko naman, 27. Tapos yung pangatlo kong anak, 11 years old. Nanay, medyo malayo yung pagitan no, nung pangalawa at nung panganay. Dito kay Bunso, 11 years old po siya ngayon. Ano po ba ito? Planado po ba ito o na-surprise na lang? Paano po nangyari? Parang, kasi po busy po sa trabaho. Nasa Manila ako. Yung asawa ko naman nandito sa Leyte. Pag nagbakasyon naman ako, so nagtitake ako ng halimbawa pills. Tapos, talagang siguro binigyan na siya ni Lord na isang beses na nabuo na siya. Talagang para sa inyo kasi nakapills ka pa noon pero nakabuo kayo ni Mister. Ang tindi ni Mister, hindi ba? Sinasabi rin naman ng mga doktor, even yung mga OB-GYN, si Dr. Katimbang Lazaro, sabi niya, yung mga ganyan, hindi pa rin talaga 100% sure na hindi siya pang 100% nagpagamit mo yon, hindi mabubuo. So ganito yung nangyari sa inyo ni Mister. So kung sakali pala, hanggang 2 anak na lang sana kayo. Pero nabigyan pa ng isa pang blessing. Ito ngang 11 years old na babae na grade 5 ngayon. Nanay, yung 2 anak nyo po na nauna yung 29 at 27, nakatapos po ng pag-aaral? Yung ko po, second year college. Yung pangalawa ko naman, second year college din. Oh, sayang. Ano po nangyari? Ba't di po nila natapos? Yung panganay ko pong anak, nag-aral po siya sa Tacloban City. Dumating po yung pandemic. Yun naman yung time na nag-asawa na siya dahil nagkaroon na siya ng project. Nag-asawa, nagka-project lang, nag-asawa na, parang gano'n. Nagka-project na siya, nagkaroon na siya ng, mayroon na siyang, nabuntis na babae. Ang tawag ni nanay dun sa nabuntis, nagka-project daw yung anak niya. Nanay, joker ka. Kakaloka ka. Nagka-project na yung anak ko. Opo, so nasa ibang na po to lugar nakatira. Diyan pa rin sa Samar, may sarili ng tahanan. Ito pong pangalawa, Nay, kasama niyo po dyan ngayon sa tahanan niyo? Opo, nandito po. Ano pong trabaho nito? Ano pong trabaho? Nung nahinto na po siya nahinto siya sa pag-aral, nagtrabaho siya ng friends marketing. Pagkatapos lang nung kanyang kontrata, nagtrabaho na naman ulit siya ng McDo. Nung natapos ang kontrata, nag-decide na mag-relax. Pumasok ng Tanod, Barangay Tanod. Barangay Tanod. Relaxing ba ang trabaho ng Barangay Tanod? Sabi kasi ni nanay, nag-decide po yung anak ko na mag-relax. Kaya po pumasok po siyang Barangay Tanod. Okay. Teka, Nay, curious lang ako kasi barangay health worker po kayo, tapos si tatay construction worker. Magkano po ang kinikita nyo araw-araw? Kayo po? Ako, yung sahod ko, sa isang buwan, 450. Okay po. Isang buwan? Opo, isang buwan yun. O si tatay po? 400 a day. 460 a month.
hindi po ba kayo sobrang talo? Ano po bang, paano po ba ang ano ninyo, schedule ninyo dun sa barangay center ninyo? 460 a month? Ano? 450 a month sa akin. Ano, yung trabaho namin doon, nag-duty lang kami sa center once a week. Okay. Okay. 450 Hindi a naman siya month. araw-araw. Okay po, nanay. Sige. Pero bago natin balikan po itong nakakawindang po na swelduhan nyo po, ano po muna Opo. yung Bible verse na binigay sa ating kahapon ni Pastor Jeff? Sige po. Timoteo 5:8. Ngunit kung ang sino mang hindi nagtataguyod sa kanyang sariling pamilya, lalo na sa kanyang sariling sambahayan, siya'y tumalikod na sa pananampalataya at mas kahol pa sa hindi mananampalataya. Ayan. Nabalita ko, 4 na taon na daw po kayo nakatutok sa programa namin sa TV, sa RPTV. Nanay, ano po naitulong sa inyo nitong segment na ito, yung pagbibigay ng magandang balita ni Pastor? Maganda naman po ang naitulong nito sa bawat araw ng aking pamumuhay. Kahit ganun lang po yung aming pamumuhay. Pero naararaos namin yung pang-araw-araw po. Kumbaga, mas nagiging positive ka kahit mahirap ang buhay dahil dito sa mga sinishare na Bible verse ni Pastor. Opo. Kung sakali... Opo. Jeneline, Sir. anong latest mong pelikula? Hindi. Ibang Jeneline Mercado to. Oo. Ay, sorry. Jeneline Mercado, the barangay health worker from Javier Leyte. Akala ko ito yung artista na napunta na ng Javier Leyte Oo. Na ang sweldo nga ay 460 pesos per month. Anyway, Jeneline, ganito, meron kang premyo 2,000. Saan mo balak gamitin? Ay, kagaya po ng na-message ko, nung nag-entry na po ako, gusto ko pong mabalik ang aking pagbababoy. Kasi dati po, nagbaboy po ako. Bago po kami napasok ng ESF na sakit, ganun po ang aking libangan. Ngayon, gusto ko siya mabalik. Tapos balak po bumili ng kahoy muna. Parang bibili ako ng lumber. Okay, bibili ka ng pamtayo ng koral, yung kulungan ng baboy. Yung ang gawing bahay. Bubong. Okay, gagawa ka ng bahay ng baboy. Opo. Kulungan ng baboy. Bibili muna ako ng lumber. Oo. Yun ang doon ko po gagamitin. Yung 2,000. Opo. Saan ka kukuha ng pambili ng baboy? Yun ang hanapin pa, sir. Uunahin mo yung kulungan, ha? Okay. Sige. Kasi yung baboy, sir, dito sa amin parang 4,500 ang isa. 4,000. Ang mahal naman. Ganon. Ang baboy na, yung biik, Oo. 4,500 ang isa, nasa 4,500 or 4,000, depende po sa klase na gusto mo. Ano gusto ko? Ang mahal naman ng baboy, ng biik. Bakit? Inflation. Ha? Ganun po dito. Ganun daw sa lugar nila. Okay, sige. Ganito, ha? Ganito. So, meron ka na bang estimate doon sa, kung magkano kailangan mo sa pagpapatayo ng koral, no, ng kulungan ng baboy? Wala pa po akong estimate po. Pero, mayroon po akong kulungan. Ngayon, ilang years na ang nagdaan ng ESF. Dinaanan na rin kami nung bagyo. Nasira na yung bubong, pero yung kulungan nandyan pa. Yan lang yung parang papagawa ko para pampaato, tapos ipa-flooring ko. Okay, sige. Diyan ka ba pinanganak sa Javier? Sa Javier po. Okay. Kilala mo si Emery? Ano ko po siya, kapit. Hindi naman masyadong kapitbahay. Nasa baba lang siya. Meaning ako, nasa taas. Parang sabing proper. Okay. So, ikaw ba sumali dito dahil sinabihan ka ni Emery? Nagano naman siya, sabi niya sa akin, try lang daw. So, nag-try naman ako. Kasi wala naman din akong
Oo, Wala naman oo, oo. Pero ikaw, alam mo na may programa kami dito sa RPTV tsaka sa 1PH. Ano ba ang gamit mo para ka makapanood sa amin? Ano po, mayroon po akong GSAT. Ang gamit po namin dito. Oo. Yun ang gamit mo, anong channel kami dyan? Channel 8 po, dito sa GSAT ko. O, ano yan? RPTV ba yan? Opo, RPT. O, kung RPTV yan, hindi kami lumalabas dyan ng alas 6 na umaga hanggang alas 10. Hindi po, alas 8 po. Alas 8 ang simula, di ba? Opo. Pag may NBA, hindi pa kami lumalabas, tama? Hindi po. Kasi parang sa umaga, pag nag-open ako ng TV, yung programa ni Dipol, kalimutan ko yung programa niya, Balitang Bayan ba yun? Di bale, ganito. Sige, so, kailan ka unang nakapanood sa amin? Nung nabili ko ang aking G sa 2019. 2019. Opo. Anong channel kami nun? Yun na po yun. Channel 8 po. The answer is wrong. Yun. Kasi Yan na ganito, Janeline. Oo. Kaya ako nagtatanong nito. Ito sa akin, wala kaming question kahit ngayon ka lang nanood sa amin. No question. Wala dong question. Kasi ang sa atin dito is yung pagiging tapat mo lang. Iton imula pagsusulti, iton imula pag sisirihin kamatuuran ba, no? Sa amin walang problema kahit ngayon mo lang kami napanood eh. Ang akin lang kasi talaga yung katotohanan lang kasi kung 2019 wala pa kami dito. Wala pa kami dito sa nung una RPTV. Nung una TV5, no? Correct. Oo. So wala pa, 'di ba? Anyway, di na bale. So, sa totoo lang, kailan ka lang talaga unang nakapanood ng aming programa sa RPTV? Ngayon po, 2025. Ngayon lang. Anong petsa? Yung nabili. Anong petsa? Yung nabili. Yung pizza, March 4, Okay. 1. Oo, hindi March 31. Hindi po. Okay. Kasi yung, Hindi. Okay lang. No problem. Hindi po. Okay lang, huwag kang kakabahan. Ha? Alam mo, Janeline, hindi ka una na amin nakapanayam na ganyan. Ha? Importante Yes. talaga lang, dito ang puhunan dito, Janeline. Katapatan. Ang puhunan, dito ang puhunan ay ang pagiging tapat. Dito ang puhunan is honesty. Yan ha, sabihin ko lang Opo. sa iyo. Yan ang puhunan dito is honesty. Doon nagsisimula ang lahat. Anyway, sige, ganito. Bigyan mo kami ng estimate dito sa iyong ipapatayo. But meantime, padalhan ka namin ng 2,000. Galing ito kay Happy Dabawenyo, okay, at kay Happy K na 2,000 piso. Abangan namin yung papadala mo sa amin na estimate dyan. Babalikan ka namin dito sa iyong ikinekwento dahil ang aming hinahanap tulad mo na kailangan lamang ng puhunan para sa maayos na kabuhayan. Okay? po. Okay? Opo. Sige. Okay po. Nakakaintindi ka, Salamat. Day? Opo. Sige. Damong salamat Opo ta imo, po. ha? Uutrohon ko, iton aton gintitikangan ini nga aton pagistorya, iton imo pagsusumat hingka matuoran. Okay? Nakasabot po, sir. Okay, sige. Okay, very good. Sige, magpasalamat ka na sa nagbigay ng 2,000 dahil ito ang simula din ng ating ugnayan. Galing ito kay Happy Dabawenyo at saka kay Happy K. Sige, go ahead. Sige po. Thank you po kay Happy K, kay Happy Dabawenyo. Dabawenyo. Yan. At maraming salamat po sa TV5 at kay Sir Ted, sa staff na isa din akong napili niyo po. Opo, sige. Maraming salamat po. Sige, waray sa payan, Day, ha? Matawag kami imon utro. Damong salamat sa imo, Day. Thank you. Salamat. Sige po. Alright. Thank you. Si Jeneline Mercado po ng Leyte.